what's up? So, ayun. Welcome back to our channel, guys. And before anything else, we would like to thank sa lahat ng mga nanood sa atin, sa video natin, anong pumunta tayo recently lang sa Japan. Wala tayo sa scene ng travel ngayon, and we are very sad sa news kasi recently or neto lang is may nangyari sa Germany. So ano yung nangyari sa Germany is siguro hindi lahat nakakaalam na may isang nurse na nahatulan. Yun, medyo nashock pa din tayo sa news ngayon lang, today, yung verdict. So yung verdict sa kanya is life imprisonment. Yes. So sa mga hindi nakakaalam, yun nga, recently lang na parang na-accuse siya ng attempted murder sa 65 years old na patient niya. And hindi na namin papangalanan, guys, yung hospital sa Germany. Pero nangyari yon doon sa Regensburg sa Germany itself. Ayun. So yeah, medyo nasasad lang talaga nung nalaman namin yung hatol sa kanya. And before anything else kasi, medyo, alam mo yun, medyo emotional, lalo ako, kasi nga, I experience almost yung na-experience niya. Ikwento ko lang before tayo pupunta doon sa eksena, no, doon sa issue. When I was in Germany, syempre nag-nurse din tayo doon. And nung bago tayo, guys, nung bago ako noon, 2 months pa lang ako sa Germany noon. 2 months ka pa lang. Oo, 2 months pa lang, bagong salita, walang alam sa culture, medyo, alam mo yun, kasi kapag nandun ka na sa Germany, guys, kahit nakapag B2 or B2 passer ka na dito sa Philippines, syempre yung certificate na language, B2 passer ka na. Pag pumunta ka doon sa Germany, parang wala ka nang alam. I mean, nakakaano talaga, 'di ba? Yung reality, 'di ba? So yung patient ko na yun yung first patient ko talaga na binigay sa akin. So, I am an ambulante nurse. Wala, hindi ako sa hospital setup, meaning andun ako sa bahay ng pasyente. Okay? So, yung nangyari sa akin, yung umaga kasi is okay pa yung pasyente, she is very lively, pero naka-tracheo siya. Meaning, ang tracheo kasi, mayroon butas yan, or doon siya nagbre-breathe, or doon siya humihinga. Okay? So, dito, may butas. Okay? So, nung nagpapaligo na yan kami, hindi pa, before ka magpaligo, andun ako sa kitchen. So, yung nandun sa pasyente is yung sa asawa niya. So, siya yung nag-suction. Okay? Suction meaning, yung sa catheter, so, hihigupin yung catheter through pressure, yung mga plema. Okay? So, ngayon, narinig ko, nagsasuction yung asawa. So, syempre, pag ganun, bago tayo, di ba? Medyo sa asawa kampante, so siya yung sa procedure na yon. Though sa Germany kasi tinuturuan ng mga doctors, mga trainers, ganon, yung mga relatives. So they have the right naman to perform. Okay? So fast forward, may nagklingal siya or nagring siya. So niring niya ako. So nung pumunta ako doon, nagulat ako, guys, na wala na yung matanda. So, syempre, nagkakagulo na kami. Syempre, 2 months pa lang. Alam mo yung pag-speak ko, alam mo yun, nandun na lahat. Yung kaba, yung nervyos, yung gagawin. Kasi yung una mong gagawin, isipin mo, i-CPR mo, di ba? And i-check mo talaga lahat ng mga vital signs niya. Ano yung nakita mo sa pasyente mo? Wala na, talagang lupay-pay na siya. Anong kulay niya? Puti na. Oo, puti na. Oo, hindi naman cyanotic, puti pa lang siya. So, nasa ano pa lang siya, wala pa siya sa
Pero wala na siyang pulso. Chinek ko, wala na siyang pulso. So, alam mo yung nervousness, andun lahat. Andun Nag-CPR lahat. ka. Eh, syempre, ibinaba ko yung bed. Tapos, nandun na. So, yung asawa, pumunta na sa kitchen. Tinawagan na niya yung emergency, yung hospital. So, after siguro 5 minutes or 3, nandun na yung Bilis nyo. mabilis. Yun naman yung maganda sa Germany. Kapag nasa emergency, mabilis talaga. So, after that, pumunta na din yung mga PDL namin. Yun yung may-ari ng company. Ayan, syempre, ako as in talagang traumatic. Okay? So, parang 1 week akong hindi pinapasok sa sobrang, sa sobrang nervous. Alam mo yon yung parang, kasi pwede kang baliktarin anytime eh. Alam mo yun, wala silang CCTV. Alam mo yun, ako ang nagsaksyon, ako ang tag nito, ang gumawa nung eksena. Alam mo yun, yung parang, andun yung fear na what if baliktarin ako. So ngayon, bakit ako sad, ba't kami sad ngayon is that, at some point, in my life especially, naramdaman ko kung ano yung naramdaman nung nurse na verdict na yun. Okay? So, I don't know her real name. Syempre, due sa dun sa policy, diba, private data privacy law. Okay, data and shoots. So, yun, hindi nila nirelease yung totoong pangalan niya. Okay? Pati yung picture naka-blur. Yeah, naka-blurred siya. Pero I know na alam mo yun, nandun talaga yung sadness. Andun talaga yung hindi man niya nagginawa, pero andun na yung result. Yung, alam mo yun, yung... So, naniniwala ka na hindi niya ginawa? Ano ba yung yung... nangyari. Oo, kasi based sa mga syempre, reports. Based sa mga reports, nakita namin, meron nga daw siyang narab or an attempt na murder daw, yung attempted murder, robbery. Iba kasi guys ang attempted murder sa murder. Ang murder kasi, hindi ako lawyer pero at least meron naman tayong knowledge about it. Pero ang murder kasi is that namatay. Okay? Ang attempted murder is that nabuhay siya. Okay? Pero nandun yung attempt, yung attempted murder, 'di ba? And robbery. Okay? So yung nangyari kasi is that nung una daw, Based from the report. based sa reports, okay, sa mga nasa website sa internet na nabasa natin is at first may dalawa daw siyang inattempt na i-murder. Parang meron siyang in-inject na anesthesia. Okay, anesthesia medications. Medication. Okay. Ano yun? Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Okay, i-research nyo lang kung ano yun. So, hindi na namin sasabihin, pero anesthesia medication siya. So, ngayon, ang sabi niya, nag-plead siya not guilty. Hindi daw siya guilty about it. Pero, ang nangyari kasi is yung dalawang pasyente nire-resuscitate daw nila. Resuscitate. Oo, nire-resuscitate. Sini-PR nila. Okay, so in short CPR. So sini-PR nila, naging okay naman, pinunta nila sa ICU, pero after 3 days namatay yung isang pasyente. Yung isang pasyente nabuhay. Okay, nabuhay daw. Ngayon, she is 77 years old. Okay, 77 years old. And yung patient na yon, Nag-testify. na sinabi niya, okay, hindi naman namin sure kung nag-testify siya sa court. Okay? Pero yun yung nasa report, nasa news, na ang sabi daw niya is nawawala daw yung dalawang singsing niya. Okay? 77 years old. Okay? I don't know if nakukuha niyo yung thinking ko, ha? Okay. So, ngayon, siguro ground yun. And may mga, hindi ko alam ito, may speculations daw na yung anesthesia is, tama ba?
wala daw dun sa nurse's notes. Okay? So maybe isang ground pa yon na parang binigay na wala doon sa nurse's notes or doon sa nurse's notes tuloy, sa doctor's order. Okay? So, alam mo yun, dalawa yun. Wala sa doctor's order and doon sa nag-testify na 77 years old na nawawala ang singsing. Okay? So, doon tayo sa nawawala na singsing. Kung ikaw naniniwala ka, Kasi yung allegation is that inanakawan niya yung mga pasyente, so ina-anesthetize niya or binibigay niya yung gamot. So kapag nakatulog na, doon na niya ninanakawan ng jewelry daw. Tapos binibenta daw niya. Kasi yung nanakaw na jewelry is worth 500 euros daw yun. So yun yung allegation sa kanya. Yun yung allegation. Ngayon naniniwala ka na magagawa niya yun? Laki ng sahod ng nurses doon, di ba? Itong guys isipin nyo, parang sa own thought namin, okay? Opinion. Iba naman yung opinion nyo, iba naman din yung opinion namin na nagtrabaho din talaga sa Germany. Okay? So imagine nyo guys, no, isang taon, 6 months, or sabihin na natin 6 months ka aral ng ng language. After ng pag-aaral na yan, ipapasa mo pa yan. Okay? So, hindi siya madali. Okay? After that, maghihintay ka pa ng 1 taon. Sa amin nun, 1 taon eh. Pero ngayon, parang mas mabilis na eh. Pero, parang matagal na din ata siya sa Germany, no? So, meaning, ganun siya naghintay na kagaya sa amin nun. Baka nga, kabatch namin na pumunta nun eh. Okay? So, yung pinagdadada ko ngayon dito, guys, is parang sa akin, parang imposible. Are you willing to sacrifice your career because of that 500 euro? 500 euro. Eh, pwede naman niyang sa overtime. Salary yan ng 2 araw. Or 1 araw. If meron pa yung part-time. Diba? Yung point ko, parang malayo sa family niya. Alam, magnanakaw pa siya. Diba, maganda naman yung trabaho niya. Alam mo yun, yung parang high-paying job sa Germany. Oo, pwede ka namang pwede ka namang mag-part-time eh. Diba? Nang isang araw sa amin nung 350 euro, mayroon ka ng diba? Kaysa naman ititake mo yung risk na mawawala yung buhay ng tao, tapos sila nakawan mo. Diba? Parang imposible. Baka set up siya. Alam mo, isa yung iniisip ko din. Opinion na naman namin to, guys, ha? Okay? Pwedeng binubuli siya. Okay? Okay lang may mga mambabash. Pero ito kasi is the reality. Diba? Ako na-experience ko yun kasi nurse ako. Yun nga sabi ko sa inyo. Diba? Pwede akong mabaliktad anytime. Kung alam nyo lang noon na talagang nanginig ako dun sa sa sasakyan ng boss ko. 'Di ba? So, pwedeng maybe binuli siya or whatsoever. 'Di ba? Sabi nga ng sabi nga ng nang nag-testify na kulig niya, na she is mabait siya. Okay? Which is naniniwala ako na for me, hindi niya yun magagawa. Kasi hindi naman niya yung risk na mawawala yung career niya. Diba? So, doon naman sa side na na nag-push siya ng anesthesia med, yun naman yung isang, kung tama yun, na wala doon sa nurse's notes. Ayun naman siguro yung isang mali. Okay? Doon naman sa natin, na pag-aralan natin sa nursing, di ba, hindi ka dapat magbigay ng medication kung wala namang doctor's order. Okay? Unless standing order yan. Pero nasusulat lahat yan eh. Nasusulat lahat yan. So, yun. Kung wala doon siguro
sila nag-base. No, bakit mo ibibigay yung anesthesia med na yon na walang standing order or walang order ng doktor? Okay, yun naman yung mahirap. Kasi kahit na binubuli ka, hindi mo mapapatunayan kasi nandun sa nandun sa papel wala sa papel. Yung pirma mo or... Oo. Okay. So, yun naman for me. Ano pa? Mahirap lang kasi syempre nakakaawa din yung mga families na dito, 'di ba, sa Pilipinas. Imagine mo yung kaba. Alam mo yun, yung parang nandun siguro yung family dito, wala siyang kasama doon. 'Di ba? Iba naman ang setup kasi ng mga prisoners doon. Ang malalaking katawan, parang doon sa picture nga ng ng co-nurse natin, slim siya, parang anliit. Alam mo yun, yung parang anytime pwede siyang bulihin dun sa jail, dun sa prison. Diba? So, andun yung fear din siguro, yung mga family members niya dito sa Philippines. So, nakakalungkot. Ay. Ayun. So anyway, para naman mabigyan natin ng value yung audience natin. Actually, meron kaming prepare na video on how to help you guys if ever na masangkot tayo sa mga ganyan na allegations or may mga court na ang tawag doon? Mga cases sa court regarding employers, regarding anything legal matters. So we have invited Miss Chris Baladolid. Yun yung next na video natin na after this one. So, panoorin nyo din yon guys kasi makakatulong din sa inyo yon. Very informative siya. Na nung una din sa amin, hindi din namin talaga alam about insurances, gaano sila kahalaga. And pag dumating yung ganitong emergency, 'di ba? Hindi natin din talaga alam. Which is nangyari din sa amin noon, hindi doon sa side ng na verdict ka ng gano'n na nakagaya sa Filipino nurse natin na kasama sa Germany. Pero dumating din kasi sa point, kung napanood niyo yung videos natin, na we have a lot of headaches nung previous employer natin. So, makakatulong sa inyo yun. Kasi sa amin noon, wala kaming Rex for Sikiru. Which is, na pagtanto namin, after namin mag-file ng case sa previous employer namin, ang mahal pala ng ng attorney's fee. How much? Parang, I think nakabayad tayo ng 200 each euros sa one session lang yun na attorney's fee. And then after that, nag-avail na kami ng Rex for Sikiru. Oo. Malit lang naman monthly yun. Pero sobrang beneficial sa atin in the future. At nagandahan ako sa explanation ni Miss Chris. And I suggest kuha kayo nung insurance na yun. Protection na rin natin. Lalo na sa license natin. So, to help you guys na mas maintindihan pa ang insurances regarding most especially sa mga workers, Filipino workers or foreign workers na nandyan sa Germany. Yeah, we invited her. Diba? Walang bayad yon. Basta mas, alam mo yon na mas makakatulong pa kami. Lalo na yung mga kapatid natin na nandyan sa Germany. Especially those nurses. Para maiwasan din. And diba, ang hirap talaga. Sobra. So, yun. Sa mga nurses na nandyan ngayon, laban lang, diba? And always check kung ano yung, especially kapag nandun ka sa Krankenhaus, diba? Ganun basic, diba? Basic yung routine natin. Kung magbibigay kayo ng medication, diba? Check nyo kung nandun sa doctor's order, i-check nyo i-assess nyo kung ano yung mga vital signs kasi mamaya, especially yon yung sinasabi natin kanina na anesthesia, diba? Kailangan mo i-assess or i-check ang vital signs niya, especially sa BP. Okay? So, kailangan mo yan
i-check lahat. So, kung nandun ka man sa Haim is nursing home. So, kapag nandun ka naman, lagi mo namang i-check yung mga binibigay din nyo. Okay? Ng mga medications. Lahat. Even pati dun sa ambulante. Lahat naman. Check nyo lahat ng mga orders ng mga doktor. Kasi, lalo na kapag binigay nyo, tas hindi ka walang signature or either way, diba hindi kayo nagbigay, tapos nag-countersign ka, check nyo guys, mamaya pala, chini-check na pala ng ano nyo, mga kasama nyo sa work. Kina-countersign for you. Kina-countersign. Alam mo, yung mga trust issues. Pero buti na lang yung mga kasama natin nun sa Germany is mga Pilipino din and mababait naman sila. So, yun. Meron ka pa bang sasabihin? Yun lang. Check our next video. Oo. So, yun. Take good care, guys. Ayan. Sama-sama tayong mag-pray doon sa kapatid natin na verdict ngayon. Pwede pa rin ba siya mag-plead? Ay, counter? Wala eh. Hindi ko... reopen the case. Wala. Kasi hindi na yan eh. Ewan ko kung anong next na mangyayari. Pero nandun na eh. Nandun na yung decision eh. Life imprisonment. Panghabang buhay. 37 pa lang siya. Yeah. Anyway. So, yun naman. Thank you so much, guys. Comment, like, share to your friends, to your families back home. Ayan. So, thank you so much. And auf Wiedersehen. Thank you and have a good day. Ciao!